sa Perlas ng Silangan, alas 4:51 na po. Magandang umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules, 21 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Riao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. United Nations Human Rights Chief hinikayat ang hudikatura na mag-imbestiga kaugnay ng pag-amin ni Pangulong Duterte na nakapatay na ito ng kriminal. Malacanang nilinaw na wala pang polisiya ang Pilipinas kaugnay ng Joint Energy Exploration sa West Philippine Sea. 70 DOH-accredited hospital sa bansa nakaalerto na simula ngayong araw para tumugon sa emergency cases ngayong holiday season. Bagong bukas na expressway lane na nagkokonekta sa tatlong NAIA terminals magagamit na ngayong araw. Mga motorista walang babayarang toll sa loob ng 3 linggo. Inanunsyong malaking bonus mula sa Malacanang, binawi ni PNP Chief Ronald De La Rosa. At mga pulis sa Camp Alejo sa Malolos, Bulacan tumanggap ng regalo mula sa UNTV. Binawi ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa ang kanyang pahayag noong Lunes na makatatanggap ng malaking cash bonus ang matataas na opisyal ng PNP mula sa Malacanang. Narito ang hatol na balita ni Bernard Dadix. All the key officers from sa directorial staff, yung director to XO, tapos sa Inisios, from director to chief of staff, sa regions, from director, from RD to chief of staff. Lahat po kayo, after this, just proceed to my office at kunin nyo yung pamasko na galing kay President Duterte. Hindi dumating ang hinihintay na cash gift ng mga key official ng Philippine National Police ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Naghahanap pa ng pondo ang Malacanang para dito. Naghintay kami kahapon, kaso nung nag-press-con tayo, marami nagtatanong kung saan ang source, saan galing. Siguro, na-discourage sa Malacanang magbigay, hanggang ginabi na lang, walang dumating. Naniniwala naman ang Malacanang na deserving ang mga tauhan ng PNP na makatanggap ng bonus bilang reward at pagkilala sa maayos nilang pagganap sa tungkulin. Gayunman, aalamin pa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kung sino sa Malacanang ang nagsabing bibigyan ng bonus ang senior officials ng PNP. I can find out, but based on the last statement that I received from PNP chief, they did not receive anything, and that it seems that nothing is forthcoming. Samantala, hindi naman matiyak ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kung makatatanggap sila ng cash gift ngayong taon bukod sa 13-month pay. Hindi ko pa alam kung magkakaroon kami dahil hindi naman nagpapunta si Presidente sa amin. Bahala na sa Presidente kung magbigay siya o hindi. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hinikayat ni United Nations Human Rights High Commissioner Zeid Ra'ad Al Hussein ang judicial authorities sa Pilipinas na magsagawa ng investigasyon. Kaugnay ito sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay na ito ng kriminal sa isang legitimate police operation nung alkalde pa lamang siya ng Davao City. Ayon sa UN Human Rights Chief, kung totoo ito, ang aksyon ng Pangulo ay paglabag, hindi lamang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa international law. Posible pa umano itong makahikayat sa iba pa na gumawa ng karahasan. Naniniwala ang Malacanang na hindi na kailangan ng paglalabas ng medical bulletin at sapat na ang impormasyong ibinibigay ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kanyang kalusugan. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. Malacanang na nananatiling maayos ang kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte at katunayan umano nito ay ang mga ginagawa ng Pangulo at lagpas sa 8 working hours na schedule nito.
Madalas din ang mga paglalakbay ni Pangulong Duterte sa loob at labas ng bansa. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng panawagang maglabas ng regular medical bulletin ang Office of the President. He actually keeps us updated. But what's the point? You know, what do you trust, the paper or his actions? You know, you see him. He's all over the place. Ang Pangulo na rin mismo ang naghahayag ng kondisyon ng kanyang kalusugan, gaya ng pagkakaroon nito ng spinal issues at pag-inom ng gamot na para sa cancer patients. This is where we have the benefit of an extremely transparent president. And so he keeps us updated. But based on results, he seems to be going very, very well. Apparently, he draws strength from an inner source of well-being. Normal din anya ang dinadanas ng Pangulo ngayon base sa kanyang edad. Take him seriously in the sense that he doesn't always feel in the peak of health. However, as my doctor said in Philippine Heart Center, he said, much of these things we go through are really wear and tear. I mean, he's 72 years old, give him a break. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Wala pang nakukuhang abogado ang 14 na pulis na kabilang sa inireklamo ng murder kaugnay ng pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Narito ang hatong na balita ni Roderick Mendoza. Umusad na ang preliminary investigation sa kaso ng pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at inmate na si Raul Yap. Dumalo sa pagdinig ang 23 pulis na inireklamo ng multiple murder, kabilang na ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos. Ngunit 14 sa kanila ang wala pang nakukuhang abogado. Ayon sa isa sa mga pulis, hindi sila makakuha ng abogado dahil nasa ilalim sila ng restrictive custody sa Camp Crame. Payagan kami din si Pilipina makalabas ng abogado. Hindi naman kayo kailangan ng kayo mismo hanap na abogado eh. Diba? Alam naman siguro na mga pamilya ninyo kung ano nangyari sa inyo. Pamilya lang Eh bakit yung iba nakakuha ng abogado? Itinakda ng DOJ Prosecution Panel ang susunod na pagdinig sa January 23 para sa pagsusumite ng counter affidavit ng mga respondent. Ayon sa panel, hindi na sila magbibigay ng extension dahil sapat ang panahong ibinigay nila upang makakuha ng abogado ang lahat ng mga respondent. Nais namang linawin ng abogado ng ilan sa mga respondent kung bakit kasama sa inireklamo si PO2 Neil Santino na 1 buwan ng awol bago pa ang operasyon sa Leyte Sub-Provincial Jail. Kinwestiyon din ang pagkakadawit ng isang SPO4 Eric Constantino na dapat umanong linawin ng NBI. But there is no such person in the PNP with the name of SPO4 Eric Constantino. We have a police senior inspector, Eric Constantino. That's a very big issue. That's a very big question. It only means to say that, to me, personally, this is a reckless and wanton complaint insofar as those persons are concerned. Nagtataka naman sina PO1 Crystal Jane Gisma at PO1 Divine Grace Ongalia kung bakit kasama sila sa inireklamo gayong hindi naman sila kasama sa operasyon. Alam mo din, kaya natin ginagawa to, pag-aaralan din namin. Dahil di naman namin hawak ang isip nung naghabla sa inyo. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang ex-convict na si Paul Olendan na ginawang testigo ng mga pulis upang makakuha ng search warrant na ginamit sa operasyon sa selda ni Mayor Espinosa. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Malaking usapin pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang criminal justice system, kaya may mga mambabatas na patuloy na tumututol sa panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Narito ang hatong na balita ni Nel Maribuhok. Naninindigan ng House Minority Member na si Buhay Party List Representative Lito Atienza na dapat maikonsidera muna ng mababang kapulungan ng Kongreso na maisaayos ang justice system ng bansa bago ang pagsusulong na maibalik ang parusang kamatayan. Ito ang naging sentro ng diskusyon ni na Congressman Atienza at Deputy House Speaker Fredenil Castro sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Ayon kay Congressman Castro, dapat ituloy-tuloy ang pagpapatupad ng parusang kamatayan upang makita itong epektibo sa pagpapababa ng krimen. Pag inumpisahan mo, ituloy-tuloy mo, ipakita mo sa taong bayan na hindi ka nagbibiro, ipakita mo na seryoso ka.
sa iyong programa. Problema, Daniel. Hindi mangyayari yung sinasabi ni Congressman Castro. Bakit po? Dahil yung criminal justice system, may diferensya nga eh. The certainty of arrest, pag tiyak na tiyak, mahuhuli ka. Doon ka iiwas na gumawa ng masama. Pagbibigay diin ng party list representative, may korupsyon pa rin sa hudikatura kung saan ang pangunahing nagiging biktima ay mga mahihirap na Pilipino na walang pambayad sa mga abogado. Sagot naman ng Deputy House Speaker, kasabay ng pagsusulong ng death penalty bill ay ang pagpapasa ng mga panukalang batas para sa pagreforma sa hudikatura, tulad ng paglikha ng mga karagdagang korte at pagpapatupad ng reforma sa pambansang kulungan. Ang death penalty bill din ang nakikita ng liderato ng Kongreso upang makamit ang tunay na katarungan sa mga nagiging biktima ng mga karumal-dumal na krimen. Paano ang katarungan yun na ipinatay mo lang? Ang katarungan dyan, Kuya Daniel, ay kung anong inutang mo, yun ang dapat bayaran mo. Kung ikukulong mo lamang ang tao, sasabihin mo mahirap ang pagkakulong, pero hindi yan nagdadala ng mensahe sa mga darating o kasalukuyang gagawa pa ng krimen. Napapanahon na anya upang ipasa ang death penalty bill sa ilalim ng Duterte administration na patuloy namang tinututulan pa rin ng ilang kongresista. Sapagkat nakikita ko ang panahon ngayon, ang sitwasyon ngayon at ang karumal-dumal na nangyayari na krimen. Siguro naman masisisi si Congressman eh. Talagang nakakagalit ang nangyayari. Totoo. Yung mga sinasabi niyang krimen, pag hindi ka naman nagalit sa ganun. Kaya kami gusto namin parusahan ng tama. Pag ikaw ay nakulong. Ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan ay nakatakdang isalang sa plenaryo sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Enero sa susunod na taon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sisimulan na sa susunod na taon ang pagtatayo ng isa pang modernong drug rehabilitation and treatment center sa bansa. Narito ang hatong na balita ni Aiko Miguel. Nilagdaan na ng mga kinatawan ng Department of Health, Department of the Interior and Local Government, Office of the Cabinet Secretary at ng isang pribadong kumpanya ang kontrata para sa konstruksyon ng isang modern rehabilitation and treatment center sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Tinatayang 500 drug reformist ang kayang i-accommodate ng itatayong pasilidad na may lawak na 6,852 square meters. We plan to build more, of course, in other parts of the Philippines. So this is basically just the start of many more facilities that we hope to build along with the DILG and DOH. One of the ways by which we can decongest is yung mga nandiyan na sa kulungan na mga 1 to 3 years lang, yung light lang ang charges sa kanila. Maybe we can transfer them to the rehab centers. This will be shared by other cities in Metro Manila and the neighboring cities of Taguig. Ipinaabot naman ng administrasyon ang pasasalamat sa mga tumutulong sa kampanya ng pamahalaan upang wakasan ang problema ng bansa sa droga. Stop criticizing. Instead, participate in this program to rehabilitate our own people. We're trying to expand the capacities of the Department of Health so that we can address this problem. Sa kasalukuyan ay may 44 na DOH-accredited drug rehabilitation center sa bansa, ngunit 15 lang dito ang pag-aari ng gobyerno. Sa susunod na taon ay 6 pang mega rehab center ang ipapatayo sa Pilipinas. Ayon sa nilagdaang kontrata, ang naturang rehab center ay inaasahang matatapos sa 2018. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Isang tricycle driver ang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ang may bahay ng biktima itinaging sangkot sa illegal drug operation ng asawa, ngunit may nakaaway-anya ito sa kanilang lugar. May hatong na balita si Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, June, magkahalong ang lungkot at galit ang nadarama ngayon ni Aling Marcelina Mamukod nang malaman na pinagbabaril hanggang sa matuluyan nga ang kanyang mister bandang alas 12:15 ng madaling araw kanina. Naganap ang pamamaril sa loob ng eskinita sa
sa Barangay 200 Zone 18 Hermosa Street sa Tondo, Maynila. Kwento ni Aling Marcelina, lumabas lang ang kanyang 27 anyos na asawa ni si Efren Mamukod sa kanilang bahay alas 12 ng hating gabi upang kumpunahin ang ilapasadang tricycle. Makalipas ang 15 minuto matapos maayos nga ang tricycle ay may tumawag umano na isang lalaki sa biktima at saka dito na umano siya pinagbabaril. Hindi naman umano gumagamit ng illegal na droga ang kanyang asawa, ngunit inamin naman ito na may kaaway ito sa kanilang lugar. Sa inisyal na ulat ng Manila Police District, tinamaan sa ulo at dibdib ang biktima na dahilan na agad nitong ikinasawi at na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng bala. Posible ding tagaroon lang din ang bumaril sa biktima dahil hindi naman lalapit si Mang Efren kung hindi nito kilala ang tatawag sa kanya. Sa ngayon June, patuloy naman ang inimbestigahan ng mga pulis ang krimen at tinitingnan na rin kung may nakuhanan ng CCTV camera ang insidente. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hi Mon, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. At least 5 people died and 20 were injured in a road accident on a highway in western France. Some 50 vehicles, including lorries, bumped one right after another on the highway between La Roche-Souillot and Les Sablés-d'Olonne. The accident happened as a thick fog engulfed the region. More than 200 rescuers and 2 helicopters rushed to the scene. A heavy snow hit the north of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in northwest China on Tuesday. Temperatures were down to -15 degrees Celsius in many cities, including regional capital Urumqi. Continuous snow and icy conditions have caused traffic disruptions in many regional highways. More than 200 workers and 20 snow blowers have been deployed to clear the snow in the city of Fukang. Another round of snow is expected to sweep the areas on Thursday. The World Wildlife Fund, or WWF, says global population of endangered animals might decline by the year 2020. RJ Alabazo has the news. A rainbow-headed snake and a dragon-like lizard are among 163 new species that scientists recently discovered in the Greater Mekong region. This based on the report of the conservation group World Wildlife Fund, or WWF, published on Monday, December 19th. The group adds that rapid development in the area from dams to mines is threatening wildlife survival. The discoveries include a gecko in Laos with pale blue skin and a rare banana species discovered in northern Thailand that is critically endangered because of increasing deforestation. WWF Southeast Asian Conservation Director Nicholas J. Cox says the discoveries over the recent years indicates that the region is special. Yet, despite the excitement of the new discoveries, Cox said the scientists and conservationists will have to work harder. So on the one hand, this is incredibly exciting that we're finding these new species, but it also encourages us to work even harder to make sure that when we do find new species, that not only do we protect the habitat where they live, which has in turn benefits for us as people, but also really work hard to improve the enforcement to ensure that they're not lost to the trade and to really work on changing people's attitudes to consuming wild animals in a way that is just not sustainable at all. WWF considers the Greater Mekong as home to some of the world's most endangered species, but also a global hub for illegal wildlife trade. Rare or endangered animal parts, including tiger bones and rhino horns, are seen as collector's items by some and are often used in traditional medicine. In June, Thai wildlife authorities raided the Tiger Temple west of Bangkok. There, they discovered scores of dead tiger cubs, frozen tiger carcasses, skins, and dead cubs in jars, as well as other protected species. A 2016 report by WWF found that by 2020, global populations of fish, birds, amphibians, mammals, and reptiles could have declined by 2/3 in just 50 years. RJ Timoteo, UNTV News and Rescue, Vietnam.
Meanwhile, holiday markets visitors in Paris and Brussels find tight security after the truck attack in Berlin. The holiday market lining the Champs-Élysées opened as usual the morning after a truck mowed into crowds at a holiday market in Berlin, killing 12 and injuring 48. Investigators say the crash was a deliberate terrorist attack. The Champs-Élysées market is protected by police patrols and by concrete bollards placed at entrances. The French Interior Minister has urged people to go out despite security fears, saying everything is being done to ensure protection. And those are the news from around the world this morning. Back to Rina. Monica, if I'm not mistaken, ISIS have already claimed responsibility over that Berlin attack, saying that the driver is a soldier of the Islamic State. Thank you, Monica, for that global news. Samantala, ready na po ang Radyo La Verdad 1350 sa untahan with Attorney G. Bet at Joe Castigador. Mahina pala, Prof. Jun. Yes. Maraming salamat kay Rina. Rins, thank you. Thank you din. Ngayon, at nako, ito ba ano pa lang, initial? Ano yan pera na naging bato pa. Pera na naging bato pa. Pinipakita. Sinabi ni... Nakikita yung kamay ko. Sinabi ni Bato, naging bato. Oo. Sayang. Pero ano yan, blessing in disguise sa kanila yan. Kasi later on, i-disallow yan, pababalik din sa kanila yan. Pag nag-retire sila, ibabawas din yan sa kanilang retirement pay. So ganun lang yan, para bang ika nga mas maganda na. Mas maganda na wag na lang kasi ibabawas din. Pero palagay ko na ipamigay na rin. yung mga nakatanggap na, I am sure ni-require, balik nyo na lang yan kasi di-disallow din yan. Kasi pinuntahan pala si Ate She pala Ate She pala ang nag-distribute. May alam ka pala dyan, Kuya Jun eh. Si Ate She pala yung nag-distribute. Pumunta kayo sa opisina ko, hanapin niyo si She. Alright. Mamaya hanapin namin si She. Pala. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Malacanang, nilinaw na wala pang polisiya ang Pilipinas kaugnay ng joint energy exploration sa West Philippine Sea. China, magbibigay ng defense equipment sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 100 milyong won o mahigit 700 milyong piso. 70 DOH-accredited hospital sa bansa naka-alerto na simula ngayong araw para tumugon sa emergency cases ngayong holiday season. Bagong bukas na expressway lane na nagkokonekta sa 3 NAIA terminals magagamit na ngayong araw. Mga motorista walang babayarang toll sa loob ng 3 linggo. At 60 pulis sa Camp Alejo sa Malolos, Bulacan tumanggap ng regalo mula sa UNTV. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Aaron Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa dyan, Kuya Jun at Rina. Maraming salamat, Attorney G. Ang pungunang paghataw ng mga balita ng araw po ng Miyerkules, 21 ng Disyembre, 2016. Puntahan natin sina Kuya at Monica para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Pa-check nyo nga kay pa-check nyo nga kay Mara. Kay Mara ba? Kaya ata nakita yung pangalan ni Atty. G. Wala ka na pirmahan, Kuya. Hindi, wala. Ay, andyan na pala kayo. Bakit naman tiyempo naman talaga? Alam mo naman, Kuya eh. Naka-on pala yung lapel mo, Kuya. Hindi na, ano ba? Narinig eh. Pera na naging bato pa. Bato pa. Hindi. Kasi iniisip ko, wala akong ma-recall. May nakita ko kasi. Baka special kasi yung papel. Special yung papel niya. Ikaw itong mag-aabot. Hindi, honestly, may nakita ako Castigador. May nakita ako na... Meron talaga.
Nicolas. Hindi, Nicolas ang Nicolas yun. nakita. Hindi pala pwede matanggap ni Tita Bet yun. I'm sorry, ang ID ko ay Nicolas. Kaso yung nasa record dyan, Tiago. Hindi, Nicolas yun. May nakita ko. Yun lang nakita ko eh. Pagka magalala, naka-special yun, kuya. Naka-special na voucher yan. Alam ko na hindi ka talaga sinasama ni Nina. Ay, naku. Tita Nina talaga. Ay daw talaga. Mapapay lang kuya ng kaso eh. Kayo talaga kayo ata magkausap. Kasi wala naman sa batas na kailangan magbigay ng chairman's bonus. Wala sa batas. Wala rin ako nabasang ganun. Sa batas ng tao, kuya, wala. Kaya ang nasa batas lang 13th month pay. Ang tumatanggap lang ng 13th month pay. Yung mga empleyado. Empleyado ka ba, Tony George? Mukhang hindi pa. Kaya siguro ganun. No. Tapos, hindi na kasama sa chairman. Bakit kaya hindi sinama sa chairman's bonus? Mamaya, akin ko kumprontahin ng Nina Domingo na. Hindi ko nakita talaga. Parang ginugunita ko. Hindi ko maalaala. Baka alam ko na kuya. Kasi naghahanap ng mga bagong digong bills. Yung mga pero magpapa-thank you muna ako din kay Attorney George. Salamat doon sa binigay mong Hermes na Ay, na-receive mo ba ko yun? Wow! Na-receive ko. Meron ako na-receive isang Hermes na belt at saka Hermes Meron kasi kami latero. Yung latero namin na gumagawa nung bench yun eh. Yung sabi ko, baka gusto mong matulad na lang itong letter H na lang. Kaya-kaya ko yan. May nakuha ako. LV at saka Letter H at saka LV. Oo. Ano ba? LV ba ibig sabihin nun? Yes. Louis Vuitton. Pagkapatong na may letra. Louis Vuitton, kuya. Oo. Yung isa brown at saka isa black. Wow. Oo. Hindi ko lang alam. Hindi ko pa nasusukat yung sapatos, Attorney George. Pag hindi kasya, pwede bang palitan yun? Huwag ka mag-alala, kuya. Oo. Pwedeng palitan yun. Okay. Salamat sa alaala mo. Si Manong Jo ba sapatos din binigay mo? Tsaka Naku, si Tito Jo hindi. Chinelas lagi si Manong Diyos. Balita ko lang yun, Tito Jo. LV rin na chinelas. Social naman pala. Long Beach. Long Beach. Tsaka kay Porky yata binili ni. Nakita ko yung kay Porky. Kay Porky nang galing, kuya. Ay, soli ko na lang. Kay Porky galing. Baka balat ng ostrich ang ginamit doon. Isang araw lang. Utol yan. Pero ngayon maraming usapin pagpasok ng 2017. Maraming babantayan dahil kahapon nagtatalo yung dalawa sa programa ko si Congressman Castro at saka si Congressman Atienza. Yung gwapong-gwapong Fredinil Castro. Hindi ako nakapagpapigay. Yung dalisay, tunay at wagas. Yan. Tapat at wagas. Pero maganda dahil siyempre talagang si Congressman Atienza, kuya, buhay talaga. Buhay party list. Si Congressman Fredinil Castro, napakagaling din na lawyer. Si Congressman Castro naman, lanang buhay. Ganda ng format mo kahapon, kuya. Hindi kasi yun once in a while, that's what we do para on certain issues. Para naman yung dalawang, at least halimbawa kagaya nun, meron nga ngayon maiinit na topic na kagaya yan. Diba? Dahil maraming mga pananaw tungkol dito sa pagbuhay ng death penalty. Yes. Tama, death penalty pero pagbuhay ang pinag-uusapan. Actually, kuya, all along may death penalty tayo eh. Di ba nasa ating saligang batas? Yes. It is just that the mode of carrying it out was repealed. Ngayon, yan ang gustong ibalik. Kaya nga pinagpipilian nila bitay, firing squad, or electric chair, or lethal injection. Sana kuya, susunod mo yung tungkol sa West Philippines. Madami rin dyan na magkabilang side. Mayroong pumapanig sa, halimbawa si Congressman si Congressman Harry Roque mukhang pumapanig-panig na sa nagiging polisiya ng Pangulo. Ito naman halimbawa yung si Gary Alejano at yung Magdalo Group. Ayan, sila ay against naman doon sa ginagawa ng Pangulo. So magandang mapagsama rin sila sa isang upuan sa iyo. Tsaka hindi, ang kagandahan naman kasi, kagaya nga noon, very friendly discussion na i-exhaust mo yung iba't ibang mga pananaw. Kagaya noon, sinasabing pananaw ni
Congressman Castro. Sabi niya, yung batas nandyan. Lalagay lang namin yung batas. Ito yung batas na nagsasabi na pagka ikaw ay gumawa nito, ikaw ay karapat-dapat na mamatay. O ngayon, ikaw ngayon ang pumili. Kung pinili mo na gumawa niyang karumal-dumal na krimen, ibig sabihin, pinili mong mamatay. O ngayon, kung ayaw mong mamatay, Huwag mong gawin. huwag mong gawin. Ganun simple yung argumento niya. May diba? free will, kuya, free will. Oo, parang binibigyan hindi ka naman namin papatayin. Wala kaming gustong ikaw ay mamatay. Hindi namin gustong hindi kami ang kumukuha ng buhay mo. Hindi sarili mo. Oo, Ikaw nagdesisyon. kung ikaw gusto mong mamatay bago ang iyong kapanahunan, ay magpakasama ka na ganyan. That's one of the arguments. On the other side, siyempre parang ang tinitignan naman din, kagaya na sinasabi ni Congressman Atienza, ay ang problema nating isa ay ang sino ba ang malalagay dyan considering na hindi pa maayos ang ating criminal justice system. Yun ang problema. Na ang kadalasan ang nakakakuha ng magaling na abogado'y mayaman, samantalang ang mahirap ay 5 taon nang nasa loob ng bilangguan, 1 taon lang pala ang dapat na pagkakakulong niya, hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya. Dahil sa kakulangan ng kakayahan na makakuha ng abogado. At kung minsan, nakabibigyan man ng abogado, ay abogado na hindi naman talagang tumututok doon sa kaso. Tsaka kapag kami pera, kuya, minsan yung ebidensya either nawawala o nami-minimize yung presentation dahil nga sa siyempre meron samantalang yung mga walang pera, walang pangbigay na ganyan, lalo lang nabibigatan ng kaso. Ibig sabihin, kuya, yung mga tulad ng mga drug lords, for example, kahit guilty na guilty sila, nakakalusot pa. At may mga nalalagyan kasi, di ba? At meron. Maraming mga iba-ibang mga points of consideration. Para ka palang Speaker of the House kahapon. Moderator. Speaker of the House kahapon. Na minsan ay taga-urot. Kaya nga, bawal ang pikon. Pero maganda naman dahil magkaibigan silang dalawa talaga. Kaya lang talagang, alam mo naman si Congressman Castro. Very passionate. At least yung kanya namang pagbibigay diin, hindi naman doon sa punto ng ikangay sabihin mong palaaway ang dating. Ibig sabihin kung siya ay lang siya, nakakapagbigay lang siya ng diin doon sa nararamdaman niya. Na tinatanong ko lang, bakit dati ibang nararamdaman mo, ngayon ay bigla kang nagbago? Nanlamig. Di ba? Kasi naging dalisay na siya, kuya. Noong araw siya ang isa din sa mga nagpa-amyenda niyan. Pagkatapos ngayon ay pinapabago niya naman. Sabi niya ay nagpalit na kasi ang kalagayan ngayon, kuya. Noong 2009, sabi niya, hindi pa ganitong kalala noon. Mga halimaw pa lang noon. Ngayon ay mas halimaw na. Kaya sabi ko, halimaw pa rin. Diba? At saka ngayon Deputy Speaker na ako. Ayan. At sabi naman ni Congressman Atienza, kasi ngayon, ikaw ay kasama na ng majority. Well, maraming mga iba-ibang punto. Just the same, ay siguro dapat nating lahat na titignan din yung mga nakikisama sa mga usapin, pakinggan kung alin yung Kaya on a friendly debate, kasi exchange of ideas, hindi yung nagpapipikunan, hindi kayang tapatan yung argumento ng isa, magagalit na. Hindi tama, medyo yung lohika ang kinakailang pairatin. Tsaka yung bukas na kaisipan. Diba? Disagreeing, kuya, without being disagreeable. Ganun naman lang, ganun lang ang debate. Parang kayo lang ni Beth Santiago yan. Kayong dalawa. Ay, na-cancel na din daw yung mo, Beth, nabalita lang sa akin ngayon. Bonus? Sabi ni Bato. Kaya nga, sabi ko sa'yo, pinag-iisipan lang namin, masyado kang matampuhin Kuya, alam mo, pagkatapos natin mag-usap kahapon, sabi namin ni Tito Joe, hayaan mo na sila na lang doon. Ito mo, naging Bato. Payag na rin na, kuya, si Tita Beth na kahit isang sakong bigas na lang daw. Marami kaming bigas, Tito Joe. Bago matapos ang taon. Intayin natin muna anihin. Tapos na ang anihan, kuya. Nagpatanim ako kapapatanim ko lang. Ilang Second cropping yan, second cropping. Third
Sharecropping. Ano lang naman yan 3 buwan lang, pwede ka na umani. Ang bilis ah. Ano yan? Abot pa sa first quarter Baka next talong year. lang. Kaya sa March, pwede ka na kakaani na tayo. Oo, sitaw at saka patola. Okra. Para dun sa maliit ko. Gusto niyo ng okra. Tama yan. At bibigyan kita ng mga isang sakong malunggay. Ayan, kailangan ko yan. Ibig sabihin yung Tita Bet pala 6 months. Pambihira, 6 months kang maghihintay. 6 months. At saka in kind. In kind. Oo, ayan. May kabaitang ibibigay sa'yo. Kind. Maraming salamat sa inyong tatlo. Magandang umaga po muli sa ating mga kasambahay. Araw na po ng Wednesday, 21 na sa buwan ng Disyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Malacanang, nilinaw na wala pang pulisiya ang Pilipinas kaugnay ng Joint Energy Exploration sa West Philippine Sea. China magbibigay ng defense equipment sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 100 million yuan o mahigit 700 milyong piso. 70 DOH-accredited hospital sa bansa naka-alerto na simula ngayong araw para tumugon sa emergency cases ngayong holiday season. Bagong bukas na expressway lane na nagkokonekta sa 3 NAIA terminals. Magagamit na ngayong araw, mga motorista, walang babayarang toll sa loob ng 3 linggo. At 3 sugatan sa banggaan sa Lucena City tinulungan ng UNTV News and Rescue. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 lalaking nasugatan sa nangyaring banggaan ng motosiklo at SUV sa Lucena City. Narito ang hataw na balita ni Jafet Cablangida. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa Barangay Gulang-Gulang sa Lucena City, Quezon Province kagabi. Sugatan ang 3 sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa isang SUV na may plate number UAU 932. Kinilala ang driver ng motor na si Romar Aureliano, 40 taong gulang, at ang 2 angkas nito na sina Armando Buzer at William Sanchez. Nagtamo ang 3 ng mga sugat at gasgas at idinadaing din ang pananakit ng ilang bahagi ng katawan. Matapos nalapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima, ay dinala na ang mga ito sa Quezon Memorial Hospital para sa karagdagang atensyon medikal. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng SUV. Samantala, kasalukuyan namang iniimbestigahan ng PNP Lucena ang naturang insidente. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Nilinaw ng Malacanang na wala pang pulisiya ang Pilipinas kaugnay ng joint exploration sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang hataw na balita ni Leslie Lombowen. Wala pang pulisiyang umiiral ang Pilipinas kaugnay ng joint energy exploration sa Scarborough Shoal. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, posibleng tungkol sa business-to-business partnership ang tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte nang buksan ito ang usapin tungkol sa joint oil exploration sa pinag-aagawang teritoryo. These are not government-to-government agreements, but it may be business-to-business agreements. Not necessarily, these are not government-to-government. So they're not official. Huh? Ipinahayag noong Lunes ni Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang isasantabi ang pakikipag-usap sa China kaugnay ng arbitral ruling at bubuksan na lamang itong muli sa tamang oras. But it will be during my time that I have this arbitral award, so I have to push it. Kung gusto ninyo, well, let's just develop what's the oil there. Hati na lang tayo. Anuhin ko may dagat kung walang. What will I do with this Scarborough Shoal? Swim there every day? For what? To send my soldiers there to die? To nakalutang lahat? Mariusep, I'll have just to start with the domestic problem. Gayunman, ipinahayag naman ng Malacanang na mananatili ang pamahalaan sa pagsunod sa arbitral ruling. The government can still will continue to adhere to their rulings because these are our properties, technically our properties. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue, Philippines.
Nakipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte at Defense Secretary Delfin Lorenzana sa ilang Chinese officials noong Lunes. Ayon kay Secretary Lorenzana, magbibigay ang China ng 100 million yuan o katumbas ng mahigit 700 milyong pisong defense grant sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Seryoso ang gobyerno ng China na tulungan ang Duterte administration sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot at labanan ng terorismo. Kaya naman ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, matapos ang kanilang meeting sa ilang miyembro ng Chinese government, may good news na inaasahan ng bansa. Ayon sa kalihim, kasama mismo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpupulong sa Chinese Ambassador. Napag-usapan kung ano ang maaaring maibigay ng China sa Pilipinas. Yung 100 million yuan grant. Initially, sabi nila gusto nila kami tayong bigyan ng $500 million worth of loan, long-term soft loan. They want to help us fight terrorism and drugs. Ayon kay Lorenzana, malaking tulong ito para sa kagamitan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas kung saan ang kumpletong listahan ng mga planong kukuning gamit ay may sasapinal sa susunod na taon. Maybe siguro kung matutuloy yung mga, kasi pupuntahin ko yung mga tao natin doon, mga technical working group to look at the equipment, siguro within the next quarter, first quarter siguro, second quarter of next year. May alok rin ang bansang China na magtayo ng Drug Rehabilitation Center sa Mindanao. Ayon kay Secretary Lorenzana, hindi kasama sa natalakay sa Chinese counterpart ang issue ng West Philippine Sea. Samantala, binisita ni Secretary Lorenzana sa AFP Medical Center ang mga sugatang sundalo na lumaban sa Abu Sayyaf Group sa Sulu noong Agosto. Ayon sa 23 anyos na si Private First Class Benji Colaljo, malaking tulong ang nagawa sa kanila ng suporta mula kay Pangulong Rodrigo Duterte bilang kanilang Commander-in-Chief. Unang-una sir, nagpapasalamat kami dahil yung suporta at saka pagmamahal niya sa amin mga sundalo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Naka-alerto na simula ngayong araw ang mga ospital na DOH accredited para tumugon sa mga kaso ng emergency ngayong holiday season. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Isa sa ilalim na sa Code White Alert ang mga ospital na accredited ng Department of Health upang tumugon sa health-related cases. Nangangahulugan ito na on-call na ang lahat ng hospital staff mula sa nursing and administrative personnel hanggang sa mga doktor bilang paghahanda sa mga firecracker-related injury. During this time, from December 21 up to January 5, naka-code white po tayo. Ibig sabihin yan ay wala na pong pinapayagan mag-leave at yung lahat po ng personnel needed like mga surgeons, mga nurses, OR nurses are on standby. Isa ang Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center sa ininspeksyon ng DOH upang makita kung kumpleto sila sa gamit. Ayon sa pamunuan ng naturang ospital, bagamat nakahanda silang tumanggap ng mga mabibiktima ng paputok, mas mainam pa rin kung mag-iingat ang publiko. Sana wala ng firecracker injuries, no? Kasi common yan sa kamay eh. Sa kamay nakikita yung mga injury sa mukha, no? Sa mata. So, hanggat maaari, iwasan na natin magpaputok. Sa tala ng DOH, 40% ng mga biktima ng paputok ay mga kabataan, kaya't payo ng ahensya sa mga magulang, bantayang mabuti ang kanilang mga anak at mainam na manood na lamang sa mga fireworks display sa mga pampublikong lugar na itatalaga ng local government units upang makaiwas sa disgrasya. We'll be working with them, especially in passing of a city ordinance in support of the EO that will be issued to make sure that no more tingi or retails in our stores. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Muling nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na umiwas sa paggamit ng mga paputok ngayong holiday season. Sa parade grounds ng Camp Crame, pinasabog ng PNP ang ilan sa mga iligal at malalakas na uri ng paputok
na nakumpiska sa Bulacan upang maipakita ang pinsala ng malalakas na pagsabog na posibleng ikasugat o ikamatay ng sinumang gagamit nito. Unang pinasabog ang tinatawag na coke in can kung saan nagkahiwa-hiwalay ang karne ng pata ng baboy na inilagay malapit sa nasabing paputok. Pinasabog din ng isang Goodbye Philippines na ipinasok sa isang kwadradong lalagyan na may hollow blocks na nagkadurog-durog matapos itong pasabugin. Narito ang pahayag ni Police Chief Superintendent Gilbert Cruz. Yan, nagkaroon ng burning effect kung mapapansin nyo yung itim. UP yung ano natin, UP yung yero natin, and then yung mga kahoy na wala, tanggal. So meaning, kahit nakatago ka sa kahoy, sa yero, hindi ka pa rin safe. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi kukulangin ang supply ng pagkain ngayong holiday season. Nag-inspeksyon na rin sila sa mga pamilihan upang matiyak na walang nagsasamantala sa presyohan ng holiday food items. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Pasado sa inspeksyon ng Department of Trade and Industry ang supermarket na ito sa Mandaluyong City dahil sa pagsunod sa suggested retail price o SRP ng ilang produkto gaya ng gatas, fruit cocktail, pasta, spaghetti sauce, queso de bola at hamon. Ayon kay Yusek Teodoro Pascua, ilan sa mga produkto dito ay binibenta na mas mababa pa sa itinakdang SRP. At bilang gabay sa mga mamimili, nagpaskil ang DTI na malaking poster na mga itinakdang presyo ng food products. Well, it gives us a sense of hanggang dyan lamang sana ang presyo. We're not in a regime of price control. No, ang regime pa rin natin law of supply and demand, free market forces. Kaya lang, there is a semblance already of what is tolerable and what is not. Samantala, dalawang malaking supermarket naman sa Mandaluyong ang kinakitaan ng kulang-kulang na price tags at mga produkto na hindi nakasunod sa SRP. May show cause order na sila, and then if their reasons may be valid or acceptable, then we may, just issue the warning. Tiniyak naman ni Yusek Pascua sa publiko na hindi magkukulang sa supply na pagkain ngayong holiday season upang masiguro namang hindi tataas ang presyo ng mga bilihin. Umaapelan na rin ang DTI sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na luwagan ang window hours sa number coding scheme para sa distribusyon ng mga produkto. Payo naman ng DTI sa publiko, hanggat maaari ay agahan na po natin ang pamimili ng grocery upang hindi na makasabay sa trapiko at sa inaasahang bulto ng mga mamimili. 4 na araw bago ang December 25. Suriin ding mabuti ang expiry date at best before seals ng mga produkto bago ito bilhin. At upang makatipid, mainam ding maghanap ng mga mas mura at alternatibong sangkap liban sa mga nakasanayang produkto. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Inilunsad na kahapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bagong pera na may lagda ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo, 5 milyong piraso ng 1,000 piso, 500, 100, 50s at 20 peso bills ang inilabas na. Samantala, 2 million pieces naman ng Duterte signed 200 peso bills ang i-release na rin ngayong araw. Aabot sa 8.25 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga bagong pera na may pirma ng Pangulo ang ipinamahagi na sa mga bangko sa bansa. Simula ngayong araw ay maaari ng daanan ng mga motorista ang bagong lane ng NAIA Expressway na nagdudugtong sa 3 terminals ng paliparan. Inaasahang makatutulong itong maibsan ng traffic kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday season. May hatong na balita si Maki Libradilla live. Magandang umaga, Maki. George, simula nga ngayong araw ay makakadaan na itong ating mga motorista sa isang lane ng NAIA Expressway dito sa Terminal 3. Ang lane na ito ay magbibigay ng access sa mga motorista na makadaan ng dire-diretso mula sa Entertainment City at Diosdado Macapagal Boulevard papunta sa Terminal 3 at Skyway.
timing ito, lalo na at karaniwan na ang mas mabigat na trapiko sa mga karatig kalsada sa mga paliparan ng NAIA tuwing holiday dahil sa dagsa-dagsang mga pasahero. Ayon sa Department of Transportation at DPWH, bukod sa makakatulong ito na mabawasan ang bigat ng trapiko sa airport ay mas mapapabilis pa nito ang biyahe papunta sa 3 terminal. Noong Setyembre ay naunang binuksan ang parte ng NAIAX papuntang Terminal 1 at 2. Ayon naman kay DPWH Secretary Mark Villar, hindi pa matadaanan ng buo ang 4 na lane sa NAIAX Terminal 3 dahil 90% pa lamang ng kabuuan nito ang natatapos. Ano inaasahan na magagamit ng buo ang NAIA Expressway sa first quarter ng 2017 kung saan dire-diretso na ding makakadaan ang mga motorista na galing sa NAIAX papuntang expressway sa SLEX. Sa unang 2 taon naman ng operasyon ng NAIAX ay hindi magbabago ang presyo ng bayad sa toll fee. Nagkakahalaga ng 45 pesos ang toll fee para sa first class na sasakyan, 90 pesos sa mga second class at 134 pesos naman para sa mga third class na sasakyan. Yan man ang latest. Balik sa'yo, Attorney George. Maraming salamat, Maki Libradilla mula sa NAIA Expressway. Inaasahan ng Bureau of Customs na mapapanatili nito ang mataas na revenue collection ngayong buwan ng Desyembre. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Kumpiyansa ang Bureau of Customs na makukuha nito ang target na koleksyon para sa buwan ng Disyembre, maging para sa buong taon ng 2016. Noong nakalipas na buwan, sumobra pa ng higit sa 3 bilyong piso ang revenue collection ng VOC. The Bureau expects to achieve a good revenue collection performance this month, similar to that of November, when the Bureau was able to exceed its target revenue collection by more than 3 billion or close to 4 billion. Sa kalahating buwan pa lang ng December 2016 ay nakakolekta na ang ahensya ng 19.947 billion pesos. Ito ay 57% ng 35.116 billion pesos assessed target noong nakaraang buwan. Sa kasalukuyan, nasa 93.3% na ang 409 billion pesos assessed target para sa 2016. The factors are the continuous pasok po ng ating mga kargamento, hindi po nagbabawas. Bagkus dumadami ang entries na pumapasok on a day-to-day basis. Naniniwala ang ahensya na ang mataas na revenue collection na ito ay bunga ng positive trust rating ni Commissioner Faeldon, kooperasyon ng mga stakeholder, transparency sa mga BOC transaction at pagtulong ng mga trader. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Maglulunsad ang Department of Agriculture ng isang programa na inaasahang magpaparami ng produksyon ng palay. Narito ang hataw na balita ni Ray Pilayo. Umaabot sa 16% ang nawawala sa produksyon sa inaaning palay ng mga magsasaka base sa datos ng Department of Agriculture. Nangangahulugan ito ng 3.2 million metric tons ng kabuuang produksyon sa bansa na umaabot sa 20 milyong metriko tonelada kada taon. Bukod pa rito ang 5% na nasasayang din kapag idinadaan na sa rice mill. Ito ngayon ang nais maiwasan ng Department of Agriculture kaya't sa susunod na taon ay ilulunsad nito ang masaga na 6,000. Target ng kagawaran na mapataas ang inaaning palay ng mga magsasaka mula sa dating 3.9 metric tons kada hektarya hanggang sa 6,000 kilos o 6 metric tons. At ang purpose ng masaganang ani 6,000 is to address the issues that would contribute to productivity. Tutukoy ang DA ng 1 milyong hektarya ng sakahan sa buong bansa kung saan tutulungan ang mga magsasaka mula sa hybrid na binhi, pataba, maayos na irrigation system at mechanization. Isa sa mga bansang tutulong sa programang ito ay ang Japan, lalo na sa mga makabagong makinarya. Gumagawa pa ngayon ng paraan ng kagawaran upang mapalawig pa ang quantitative restriction na matatapos sa kalagitnaan ng 2017. Ang quantitative restriction ang nagsisilbing pamigil sa pagbaha ng mga imported na bigas sa merkado, subalit kapag nawala ito ay magiging maluwag na ang importasyon ng bigas. Nais ng DA na mapalawig itong muli ng 2 taon. Kung magiging matagumpay naman ang masaganang 6,000 ay inaasahang sa 2019 ay maaabot na ng bansa
ang rice self-sufficiency. Kasalanan ng gobyerno kung bakit nagkulang kami. Hindi na ibigay yung tamang binhi, hindi na ibigay yung tamang suporta sa irigasyon, hindi na ibigay yung tamang suporta sa fertilization, hindi sila nabigyan ng access sa merkado. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, naglalatag na ng mga plano ang Department of Social Welfare and Development, mga local government unit at mga non-government organization upang magkaroon ng konkretong solusyon sa paglaganap ng street children lalo na sa Metro Manila. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Dumarami na naman ang mga katutubong namamalimos sa lansangan. Sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development, mayroon ng 4,400 street children sa Metro Manila pa lang. Bunsod nito bumuna ang DSWD kasama ang local government units at non-government organization ng mga plano upang makupkop ang mga bata at mga katutubong ito. The efforts of assisting our children on the streets would be regular, would have the support of the local government units, would have the support of the different national government agencies such as the Department of Education, the DOLE, DTI, and of course the ILG, and the private sector and NGOs. Base sa pag-aaral ng DSWD, karamihan sa mga ito ay mga badyaw at aita na mula sa Tarlac, Zambales, Laguna, Batangas, Zamboanga at Hulos, Sulu. By September, nag-aano na sila kung kaninong jeep ang iaarkita, kailan sila po pwedeng sumakay. Dumadating po sila mga alanganing oras Nakalagay yung sa unahan ng jeep, excursion o kaya educational trip. Ayon sa ahensya, epektibo ang ginagawa ng ilang LGU na pinapatawa ng parusa ang mga magulang na pinapabayaang namamalimos sa kalsada ang mga anak. Subalit hindi naman lahat ng LGU ay gumagawa nito. Kaya isa sa nakikitang solusyon ng DSWD ay sila na mismo ang pupunta sa mga probinsya ng mga ito upang magbigay ng pagkain at livelihood. We can come up with a gift-giving drive already para sa mga aitas doon sa mga barangay na pinagkukunan. So that they don't need to come here. Sakaling may makitang batang lansangan ay maaari itong ipagbigay alam sa barangay na nakakasakop o di kaya itawag sa DSWD hotline 931-8101 hanggang 07. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Makati City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor, Camera. Rina? Yes, Kuya, good morning. Here are the latest news from different parts of the world. South Koreans scramble as the country's worst bird flu outbreak causes egg shortage. The outbreak, which first appeared in mid-November, has resulted in the slaughtering of over 1/5 of its poultry population. South Korea's agriculture ministry is seeking to import eggs from the United States, Netherlands, Spain, and New Zealand to ease the egg shortage problem. Analyst says egg shortage is expected to last until next year as it takes up to 2 years for the egg and poultry industry to raise baby chickens and rebuild flocks. For the first time this season, Miyazaki Prefecture in Japan culled more than 200,000 of chicken to curb the bird flu outbreak discovered in the town of Shimizu. Ryuji Sasaki has the news. 宮城県の南部で鳥インフルエンザの発生を封じ込めるように日本が養鶏場の殺処分に進めながら12月20日の火曜日朝早くから数十万羽の鶏が殺処分されました。オフィシャルの方々は鶏をいくつかの大きな瓶に置きガス混合物を吸わせ殺処分をしていました。この時期に宮城県において養鶏場の殺処分は初めてでした。北海道の北にある島の関係者たちは清水町にある養鶏場で鳥インフルエンザが検出されおよそ21万羽の鶏が殺処分されたと週末に述べました。11月以降国において5回目の発生であり80万羽ほどの鶏が殺処分されてきました。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 Meanwhile, Polish owner of the truck which hit the holiday market in Berlin has identified the man found in the passenger seat of the truck.
Ariel Surowski says the man was his relative and was employed in his company as a driver. Berlin police are investigating leads that the truck had been stolen. They say a Polish man was found dead inside the vehicle, but add he was not in control of it. The suspected truck driver had fled the scene and was later arrested. 12 people were killed and 48 were injured in the crash. In other news, Britain's Queen Elizabeth will step down as patron from a number of national organizations in the coming months after she turned 90 in April. Her patronage of charities will be passed on to other members of the royal family in due course. These organizations include Battersea Dogs and Cats Home, Save the Children and Barnardos, as well as sporting groups like the Lawn Tennis Association and the Rugby Football Union. Queen Elizabeth is UK's longest-serving monarch and also the world's longest reigning living monarch. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Kuya. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Narito naman ang mga balitang dapat naabangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. United Nations Human Rights Chief hinikayat ang Judicial Authority sa Pilipinas na imbestigahan ang pag-amin ng Pangulo na nakapatay na ito ng kriminal. Number coding scheme sa mga provincial buses, sususpindihin ng MMDA upang maging sapat na mga bus sa mga pasaherong uuwi sa mga lalawigan. Death toll sa mass alcohol poisoning sa Siberia umakyat na sa 52. At mahigit 60 pulis sa Bulacan tumanggap ng mga regalo mula sa UNTV. At yan ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito, araw ng Miyerkules, 21 ng Desyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Ayun naman, ay Manong John, naipit yung sayo. Okay. Yung sobre mo. Baka madagdagan pa yan, Kuya, dahil naipit. Naipit yung sobre mo dun sa sa files ko. Pinadala ko dyan sa'yo, ha? Kasi... Kuya, Singaporean dollars ba? Singaporean dollars ba? Hindi, Barya. Indonesian, Baka Bolivar lang nila, Kuya. Kahalo ng Vietnam, kaya... Tito Joy, yung pinadala sa inyo, mga ilang milyon Mga lumang pera yon, kinakailan papalitan kagad bago. May ilang araw pa naman. May ilang araw pa. May ilang araw ka pang natitira, kaya lang, ewan ko kung, kasi medyo panahon pa ng hapon yata. Kuya, ano yan? Mas mahalaga yan. Mas mahalaga yan kasi collector's item yung ngayon. Pwede. Mas malaki ang ipagpapalit dyan. Pwede. Lahat ng mga perang hapon, pakibigay nyo na lang kay Manong John. Akin na. Kaya alam mo, minsan, you have to be careful of what you wish for. Correct. Be careful what you wish Tapos for. ang ibibigay pala nila, yen, ano? Kaya ilang bayong ang dadalin mo. Pero dito to, Manong John, papunta dyan si nasama yung naipit dun sa akin. Niya. Yung kay hindi ko alam talaga. Wala talaga kay Atty. George eh. Kasi alam mo ito, may tinanggap akong memo. Lahat daw ng mga empleyado dito pagdating ng 30 ng Disyembre, pumila daw kay Atty. George. Di ba sabi mo, Kuya, nung wala si Atty. G, nangungulekta siya? Kaya nga pipila ka nga kay Atty. G dahil nangolekta siya ng pangbigay sa atin. Yan yung yan na parang hindi, pero ako sabi niya hindi Kuya, ito na lang sa'yo. Yun nga, binigyan na lang sa akin isang Hermes na belt at saka isang Louis Vuitton tapos isang sapatos eh. Hindi ko lang alam pa kung kasya na sa akin. Tanda mo lang, Kuya, ha? Ako'y masugid na tagakuha dito kay Porky. Tanda mo yan, ha? Delikado pa na.
Kaya pala nung sinuot ko yung sinturon, nahiwa yung daliri ko. Inuwibitin yun, kuya. May ano pa meron pa ako parang paper cut ang dating Hindi na mabuti. Leather cut yata. Leather cut. Kaya pala may sungot-sungot. Parang lagaring bakal ang dating ito. December 30, Hindi, kuya. pero syempre nga di ba? Dapat, it's the thought that counts. Diba? So, ipagpasalamat ko na naalala mo ko Kahit galing kay Porky. Kahit na galing kahit na kanino pang, wala na akong pakialam sa Pinanggalingan. Pinanggalingan. Kung sincero, wag lang galing sa nakaw at nalaman ko, di ba? Tsaka ano kuya, Kasi dapat baka madali pa ako na anti-fencing yan Ba't nasa iyo yan? Dapat araw-araw na ginagawa natin pati yan. Oo. Kung makakatulong din lang naman tayo sa kapwa, mas maganda Ang pagbibigay sa kapwa-tao. Kaya, kahit sa isang araw bago lang. kayo umalis ngayon dyan, pumila na kayo kay Atty. George. Una ako ha. Pumila na kayo at wala na kumamaya. Last day na yata nito. Hindi. Asan na ba yung mga asan ba? Andyan sa bahay. Huwag nyo nang pakilak nyo yung 2 pintuan doon sa booth at para walang dadaanan. Sabihin nyo na sa guard, Kuya, may palalabasin. May daanan sa bubong kuya, may daanan Siguraduhin nyo lang na hindi tayo makakasuhan ng illegal detention. Andyan pala si Porky, kuya. Baka mukhang siya yatang inatasan mo na magdadala sa amin. Nandito si Porky. Nako, alam mo, yan yung pagka kay Porky yung pinadaan. Minsan nga, may bukol, sabi kuya. ko, pwede bang pakibawasan mo tong relo ko? Pagbalik, sabi ko, parang tila iba na yata itong relo ko. Pero pareho pa rin naman. Pero bakit tumalas yung gilid? Nung ibinigay ko sa'yo to, smooth na smooth ang hawak Parang sa pawn shop. Naiba ang dating. Tapos nabawasan, kuya, hanggang 11 o'clock lang, wala lang 12. Hindi, ang mabigat after ng mga 5 hours, ayaw na umandar. Stopwatch. Pinalitan ng makina. Anyway, maraming salamat sa lahat ng Thank you, kuya. Suporta ninyo sa buong taon ito. Ayan, at na nakaraan at maasa kaming kayong tatlo sa pagpasok ng 2017 ay magkikita kayo palagi. Kasi parang nami-miss nyo ang isa't isa madalas Nagsusunatan kami, kuya. Parang pagka nakita ko si Beth, nami-miss namin si Atty. George. Makita ko naman si Atty. George, nami-miss namin si Manong Jo. Makita ko naman si Manong Jo, nami-miss namin si Beth. Naka-schedule, rotation. Parang ano yan, kuya? Sa basketball, round robin. Pero kuya, ako'y nakaamoy ako. May nagbulong sa akin doon sa labas Mukhang itong istasyon namin ng radyo din medyo gigibain na? Nagtatap kami dito. Oh, wow. Kala ko gigibain Kuya, congratulate mo naman kami. Congratulate mo naman kami dito sa radyo. Nagtatap kami. Pasok daw kami sa station manager. Congratulations sa inyo dahil pasok na daw kayo sa mga Oo, wala na kami sa miscellaneous, kuya. Pasok na kayo sa narcolist Watchlist. Isipin mo makasama ka sa top 7, top 8 man lang ng tapos ang radyo sa buong Pilipinas. Ang pinapipilian, walo lang. Top 7 kayo doon sa listahan ng mga target Eto, wanted. And then, but just the same, congratulations sa inyo dyan sa Radyo Labendan. Sa atin, kuya. Sa atin. Dahil talagang mula noong hindi kayo masyado nag-a-absent, makalain mo. Hanggang sa nag-a-absent. Hindi, mula nung medyo nagpapapasok si Atty. George, talagang gumanda ratings ewan ko lang, pagka nag-a-absent na naman, medyo. Pwede na araw kami magtayo ng barangay huntahan. Ang dami namin texters araw-araw Pwede na kami magtayo ng ganon. Kaya nga iniisip ko nga talaga na bakit hindi ninyo i-maximize ang gamit noong radio booth. Kaya, anbawa, puntahan nyo lagi. Sunduin nyo si Atty. George pagka hindi pumapasok. Hindi po, kuya, kayo, di ba? Monitored kami. May mga nagtetext, uy, andyan na si Atty. George. Uy, monitored nila kami, in fairness. Kaya nga, sila nga actually nag-forward sa akin Kaya nalaman ko na madalang pala kayo magkita-kitang tatlo. Madalang pala kayo mabuo. Pero kuya, in
fairness naman talaga, meron akong kapag kuwari nag-shoot kami sa Bawal ng Pikon. Sabi nila talaga nakikinig sila sa huntahan. Si Doc Janice nga, nagbabiyahe papuntang Batangas ngayon. Yung isang nagsumbong sa amin. Siya yata nagsumbong. Tapos finorward mo lang sa team namin. Maraming fans yan. Si Attorney G pa. Hindi, yung huntahan family at yung buong Radyo La Verdad. Yung Radyo La Verdad. Tsaka, basta, talagang, alam mo, taas talaga ng rating yan sa umaga. Basta nagpapapasok lang sila tatlo. Talagang, biruin mo yun ha, madalang pa sila magkita-kita. Ano pa kung magkita-kita silang madalas, di ba? Baka sumobra naman, kuya, ang ratings. Hindi, kulang pa eh. Pero sakto lang, may gusto kaming abutin. Sakto lang, pagka kung magpapasok kayong tatlo sabay-sabay, sakto lang eh. Sakto. Kuha na eh. Kuha na eh. Nandun eh. Konti na lang. Konti na lang eh. Pasok na. Saka kuya, 50,000 eh. 50,000. At abangan nyo yung ating kick-off para sa may kick-off. panipag. Marami tayong sisipain eh. Kick-out pala. Kick-out pala, kuya. Gano'n. Kaya sa darating na Enero, God willing, at para malaman po ninyo yung lahat ng mga pati yung mga relay stations wherein meron tayong ibang mga i-switch on na mga relay stations. Wag lang maglalabo si Ryan Javier at saka sila Sani Tulang, sila yung mga nasa engineering. Lagyan lang ng AVR yung mga transmitter natin para hindi pumuputok yung mga tipong ganyan. Yan. Abangan niya at lalo na kung talagang kayo may papangako nyong isa sa mga pagbabagong gagawin nyo sa pagpasok ng 2017 ay dadalasan nyo ang pagkikita-kitang tatlo. Kuya, madalas naman thrice a week naman kami, kumpleto eh. Tuwa naman ako sa inyo, di ba? Thank you ka naman. Thank you. Tuwa ako Sige, naman welcome. Salamat. Welcome, kuya. Tinatanaw kong napakalaking utang na loob niyan. At least kuya, mas maraming nakikita sila. Tatlong araw sa isang linggo. Tsaka kuya, talagang sobra din. Ako'y sobra natutuwa. Lalo na yung Wish FM. Isipin mo, 200 million pala. Followers. 200 million na higit. At number one ang Wish FM dun sa mga sa buong Pilipinas sa merong pinakamataas na bagong subscribers. Na YouTube. Ng YouTube channel. Talagang phenomenon. Highest gainer sila. Kaya lang at kaya lang ay sinasabutahe pa rin. Hindi na bale. Basta kaya sinasabutahe dahil mataas. Number one. Mahirap talaga pagka nasa taas ka na, kuya. Kaya dito na lang ako sa ibaba. Mas okay na yan ng kuya kaysa yung walang may pumapansin, kuya. Di ba? Kaya nga pinapansin ko kayo laging tatlo eh. Huwag kang magugulat, kuya. Huwag kang mag-alala. Manong Joe, mula ngayon, papansinin ko na kayo ng papansinin. Arawin ko kayo. Kulang na naman kayo. Ganyan. Basta ngayong taon na to, baka ngayon lang yung namin. Kompleto kami. Baka sa mga susunod na araw, bago matapos yung taon, hindi na naman at least inuunahan na namin ikaw, kuya. May disclaimer agad. Magkalimunagan nga tayo. Ano ba talaga ang komposisyon ng huntahan? Huntahan. Ayun. So pagka dalawa lang kayo, hunta lang. Parang military hunta, kuya. Military hunta. May nagre-rebelding isa pagka gano'n. Pag dalawa lang kayo, may rebelding isa. But just the same, again, congratulations sa inyo dyan sa Radyo La Verdad for making it to the top 7 and naglalaro lang kayo dyan kaya dapat kung kumpleto kayo. Top 1 na yan. Kung kumpleto kayo, yung pinanggalingan ni Beth, nilampaso nyo na. Correct. Diba, number 12 sila. Tsaka kuya, talagang banggitin mo pa no? Hindi naman nila alam kung anong survey, yun eh. Hindi naman kantar yun, di ba? At saka to think naman, kuya, na hindi pa tayo nagtatagal sa ere. Ibig sabihin, hindi pa ganun kumpara doon sa mga nauna sa atin. Di ba, malapit na, konting-konti na lang. Nalagay na, hindi ka pa nagtatagal, ha? Hindi pa. Kasi isipin na lang na natin. Maraming salamat sa inyo tatlo. Thanks, kuya, thank you. Nandyan na si General Albayalde, ang ating namang makakasama mamaya sa programang Bawal ang Pikon dahil sa mga paghahandang ginagawa ngayong holiday season, lalo na sa mga banta ng kriminalidad at kung paanong tayo naman ay magiging kaisa
dito ho sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ho ng pagiging mapagmatyag at ano ang mga ginagawa nila. Dahil ngayon, Attorney George, Beth and Manong Jo, kita naman ninyo ang kumpiyansa ngayon ng ating Philippine National Police sa kanilang mga alagad. Hindi na tinalagyan ng busal ang kanilang mga baril. Yung New Year. Well, alam mo, actually ako sinabi ko na yan dati noon pa eh. Yun mismong paglalagay ng busal na yon, parang one way or the other, parang ang ikinokonnote kawalang tiwala, di ba? Pero ngayon, parang sinasabi nga, ngayon tinanggal ang busal, parang nagpapakita naman kami ng tiwala sa inyo, huwag nyo namang sirain. Iyon, tama. At tingnan natin kung paano po makakatulong naman ang sambayanan para dito naman sa darating na break na ito dahil we will be looking forward sa isang mahaba-habang bakasyon. At yung panganib na maaaring masalungan natin dahil baka mag-iiwan yung iba ng bahay nila. Attorney George, yung mga kayamanan mo sa tahanan mo, siguraduhin mong nakakanda doon, di ba? Yung mga binabaon ni Manong Jo doon sa kanyang mga kamalig at saka doon, di ba? Sa baul. Oo. Sa baul. Tsaka hindi, si Beth kasi kung maglagay ng kayamanan sa matong. Ay, matong. Sa poste yan, kuya. Matong, hindi nyo alam. Kawayan, baka sa kawayan. Matong, hindi nyo alam. Ano ba yan? Chess box? Hindi, pag-aralan nyo kung ano yung matong. Para mapagpapaliwanag na naman ako. Parang ako na lang matanda dito talaga. Si Manong Jo, matanda nga. Taga-kabilang ano naman. Diba? Yung matong ano yun eh. Mga imbakan yan dati ng mga minsan yung palay nilalagay. Meron ka bang sample ng matong dyan? Ayan. Parang lagay mo nga. Palayok na malaki. Old Hindi, style yan, gawa ng yan, parang yung kawayan na Yun. para din siyang old style daw, kuya, ito na Chinese toilet. Something like that. May matong. Yan sa internet, to. Hindi, ano yan, yung lagayan, parang lagayan. Parang lagayan yan. Parang alkansya rin, kuya, no? Jar na malaki. Jar, made ng kawayan. Sige, kuya, congratulations in preliminary at initially kay General Albayade. Kasi so far so good ang NCRPO. And he looks and acts very decently, kuya. Well, at dapat lang bawat isa sa atin ay may share dyan. Kaya iambag natin ang ating mga kaya para sa ikapagtatagumpay ng kampanya ng ating mga pulis sa kapayapaan. Maraming salamat Attorney George, Beth Santiago at si Manong Jo Castigador. Thank you, kuya. Good morning po, araw ng Wednesday, December 21, 2016. Sabayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. At maaari nyo rin kaming mapanood sa ating pong Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, maging sa ating UNTV mobile app na pwedeng ma-download sa iOS at Android ng libre. Sa ating mga kasambahay na ngayon pa lamang po nagbukas ng kanilang telebisyon at ng kanilang mga radyo, narito na po ang humahataw na balita ngayong umaga. United Nations Human Rights Chief hinikayat ang judicial authorities sa Pilipinas na imbestigahan ang pag-amin ng Pangulo na nakapatay na ito ng kriminal. Number coding scheme sa mga provincial buses sususpindihin ng MMDA upang maging sapat ang mga bus sa mga pasaherong uuwi sa mga lalawigan. Death toll sa mass alcohol poisoning sa Siberia umakyat na sa 52. At mahigit 60 pulis sa Bulacan tumanggap ng mga regalo mula sa UNTV. Sa detalye ng mga balita, hinikayat ng United Nations Human Rights Chief ang judicial authorities sa Pilipinas na imbestigahan ang pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay na siya ng kriminal. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadin. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwentro para makapatay.
Ang pag-amin kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay na siya ng kriminal ay umani ng iba't ibang reaksyon hindi lamang sa bansa kundi maging sa international community. Ayon kay United Nations Human Rights High Commissioner Zeid Ra'ad Al Hussein, kung totoo ang pahayag na ito, ang aksyon ng Pangulo ay paglabag hindi lamang sa batas ng Pilipinas kundi maging sa international law. Posible pa umano itong makahikayat sa iba pa na gumawa ng karahasan. Kaya hinihikayat nito ang judicial authority sa Pilipinas na magsagawa ng investigasyon sa naging pahayag na ito ng punong ehekutibo. Una nang ipinaliwanag ni Pangulong Duterte na nakapatay siya ng kriminal sa isang legitimate police operation noong panahong alkalde pa lamang siya ng Davao City. Pero it was really a legitimate encounter. At covered ng media yun. The media of Davao were all aware that there was this happening. Samantala nagpahayag naman si Al Hussein ng suporta kay UN Special Rapporteur on Extrajudicial Executions na si Agnes Callamard. Ayon kay Callamard, dapat alisin ng pamahalaan ang mga kondisyon nito kaugnay ng kaniyang gagawing pagbisita sa Pilipinas upang imbestigahan ang mga kaso ng umano'y extrajudicial killings. Una nang umani ng pagbatiko si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng tumataas na bilang ng mga napapatay sa bansa dahil umano sa war on drugs ng pamahalaan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Suspindihin ang number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga provincial bus simula bukas ng hapon. Ito ay upang magisapat ang bilang ng mga bus na masasakyan ng mga pasaherong uuwi sa mga lalawigan ngayong holiday break. Epektibo ang suspensyon ng number coding simula 1:00 ng hapon ng December 22 hanggang December 23. Gayon din naman sa December 29 at January 2. Samantala, lifted naman ang coding sa mga private vehicles sa December 23 at 29. Bukod pa ito sa pagsususpinde ng number coding para sa mga holidays sa December 26 at 30. Weather naman tayo mula kay Ray Pelayo sa ating UNTV Weather Center. How's the weather today, Tata Ray? Yes, Kuya Daniel, meron po tayong binabantayan ngayon na isang low pressure area at kaninang madaling araw inamataan po ito ng Pag-asa sa layong 1,760 kilometers sa may silangan po ng Mindanao, Kuya. Okay, kumusta ngayon yung ating temperature? Sa temperature natin, Kuya, umaabot po tayo ng kanina pong alas 6 ng umaga, ay umabot po ng nasa 23.2 degrees Celsius yung medyo mababa po ngayon, Kuya. Malamig-lamig. Pwede. Ang Baguio, kumusta? Sa Baguio po ay kahapon po nasa 14.8 degrees Celsius yung pinakambaba. Mas mababa po din kahapon sa may air ng Malaybalay, nasa 16 degrees Celsius, Kuya. Ano possibility magkaroon pa ng bagyo? Well, Kuya, itong LPA nito, kung titingnan natin yung simulation ng Windy TV, yung pinaka model simulation na galing sa Europe, yung simulation niya ay ito po ay didikit papasok sa Philippine Air Responsibility by Thursday bukas ng hapon o kaya po ay sa Friday ng madaling araw. At ito po ay naasahan naman na magkocross sa ating bansa. It's either Eastern Visayas or Bicol, Kuya Daniel. At ito po ay magkocross din sa may area ng it's either Mindanao po, Calabarzon area at lalabas din sa landmass natin. So by Saturday, Kuya, maaari po na ito po ay maging maulan ito pong area na to ng Eastern Visayas or Bicol area, Kuya. May gale warning ba? Sa ngayon, wala tayong gale warning, Kuya, dahil po ang mahina po yung ating amihan na dulong Hilagang Luzon lang po yung naapektuhan, Kuya. Wala tayong malamig na buntot ng harapan. Wala po, Kuya. Yun nga po, kung titingnan natin ulit itong simulation, Kuya, na napakalakas po nitong bagyong, itong magiging bagyo. Kung sakasakali papangalanan po itong Nina at panlabing-4 na bagyo na papasok sa Philippine Air Responsibility. Pag ito po ay dumikit sa bansa, mag-i-intensify. Ito pong tinatawag natin na amihan. Kaya po, ito po yung magtutulak dito sa bagyong ito para ito po ay maglandfall o tumama dito sa ating bansa. Maaari pong maabot yung kategoryang tropical storm, maaari mga signal number 2 or number 3 yung itaas po ng ating babala, Kuya. Malakas din, no? Malakas din. Sige, bigay mo na sa amin kung ano ang magiging kabuuang lagay ng ating panahon sa buong maghapon para kami makapaghanda. Ray? Narito po
maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong extreme northern Luzon nga po, epektado itong northeast monsoon o yung amihan sa forecast po ng pag-asa, yung pong area ng Ilocos Region, Cordillera at yung Cagayan Valley. Makakaranas po ng makuliblim na lagay ng panahon at meron papulupulong mahinang mga pagulan. Ang Metro Manila at labing bahagi ng Luzon, malaki po ang chance na magkaroon ng magandang lagay ng panahon. Pero magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Lalo na po yung area ng Quezon, yung Bicol region, ay yan po yung mga lugar na yung makakaras ng mga thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Sa Tuigaraw 29, 15 to 23 sa Baguio at Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Yung area po ng Samar at Leyte, mas malaki po ang chance na magkaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City at Metro Cebu, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw at 29 sa may area po ng Tacloban City. Ang Mindanao naman po, partly cloudy to cloudy skies din. At yung Caraga region, mas malaki din ang chance na magkakaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 32 sa Metro Davao and sa Buanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantala ang atin pong sunrise, 6:16 a.m. Atin naman pong sunset, 5:32 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa ating UNTV Weather Center. Sa iba't ibang panig na ating bansa, hatid naman sa atin ni Victor Cosare ang balitang Prom Day. Mayong buntag, Victor. Mayong buntag, Kuya Daniel, ani ang detalye sa atong mga balitang Prom Day. Maghatag og libreng livelihood program alang sa mga lumulupyo sa Pasakaw, Camarines Sur, ang usa ka universidad sa maong lungsod. Ani ang balita ni Alan Manansala. Kadaklan sa mga residente sa Pasakaw, Camarines Sur sa pagsisira sa naan-aram na pagkabuhay. Alagad sa kada may maabot na maraot na panahon, dahil nanggad makapalaod ang kadaklan sa inda. Rason para maapektuhan ang sa indang dilhensya asin pagkakan para sa indang pamilya. Kaya man, naisipan kang Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA na magibonin programa para mataawanin dugang na pagkakadilhensyahan ang mga residente. We will be asking doon sa main campus, especially the College of Agriculture and Natural Resources. May mga experts sila in native chicken. Yung isa naman ay sa crops yun at saka sa pagkuha ng mga fertilizer. And we will also seeking the assistance ng sa Soils Department. Apwera kan livelihood training program, tutok doon man ang mga residente sa espiritual na aspeto. So, sa Bread Society, nandun tayo sa i-educate sila na may batayan yung ginagawa natin. Dakula man ang pasasalamat kan Hepe Ehekutibo kan Pasakaw sa programang ini kang CBSUA. Meron ako mga partners na mga grupo or school like this sa CBSUA Pasakaw na hindi na tayo mag-iisip pa. Nandyan na sila. Ang kailangan na lang talaga yung tulong ko na lang na parang monitoring din na yung maipakita ko na lang yung support para maging successful. Maawot kang CBSUA na mapunan ang proyekto sa inot na porsyon kang taong 2017. Alan Manansala, UNTV Bareta Asin Pagsalbar, Camarines Sur. Sa laing balita, padayon nga gipahingusgan sa Cordillera Autonomous Region ang mga programa nga buot matabangan magbag-o ang mga kanhing gumon sa illegal nga droga. Kini ang balita ni Grace Doctolero. Makikita ti DSWD Cordillera Administrative Region nga dakkel ti maitulong na. Dagiti programa nga aramiden dagiti pribado nga sektor ken ahensya ti gobyerno tapno makatulong iti pangbalbaliw dagiti naadik iti droga ditoy rehiyon. Though gumagana na ngayon yung ibang regions natin, may mga efforts na sa mga regions. Pero syempre gusto natin may isang model na talagang nakatutok tayo na maganda. Ganda kasi yung participation dito sa Cordillera. Ti intiro nga rehiyon ti Cordillera, nasurok nga sa ngaribo dagiti agdepdependar iti droga nga da iti uneg ti programa ti reformasyon. Tunggal may isa kadagitoy masapul nga lumabas kadagiti na duma-duma nga proseso tapno matalikwadan da nga nananay daytoy dakes nga bisyo. Self-help learning treatment model or social learning treatment model. Yun kasi tinuturo namin yung right way of living. Nalaos ti panagyaman dagiti sumagmamano nga nairaman iti daytoy nga programa. Nasira ang pamilya ko nang dahil dyan. Talagang naghiwalay kaming mag-asawa.
Sobra. Pati anak ko nagrebelde talagang. Pero sa ngayon kasama ko siya. Okay naman dahil nakita naman niya yung pagbabago ko. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang promdi karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik dia sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat, Victor Cosare. Sa labas ng bansa, kasama natin si Rina Villamor Camara. Go ahead, Rina. Thank you, Kuya, and for news abroad. Death toll in Siberian mass alcohol poisoning case rises to 52 from 41 according to Irkutsk region's health ministry, while 29 remain in the hospital, some in serious or critical condition after drinking scented bath oil in a search for an alcoholic drink. Health officials says the deadly poisoning was caused by methanol. Mayor of Irkutsk had declared a state of emergency and temporarily banned the sale of all liquids containing spirits not meant for human consumption. Use of counterfeit or surrogate alcohol is rife in Russia's regions, where 2 years of economic pain have pushed more people below the poverty line. In other news, the body of Russian envoy Andrei Karlov arrives in Moscow a day after he was shot dead by an off-duty police officer in the Turkish capital of Ankara. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, along with Karlov's widow Marina Karlov and the diplomat's mother, follow the casket draped with Russia's national flag. Turkish police detained 6 people over the killing of the envoy, widening a probe to relatives of the policeman who gunned Karlov down. Turkey identified the killer as 22-year-old Mevlut Mert Altintas, who had worked for the Ankara riot police for 2 years. 2.5 years, Altintas was killed minutes later by members of Turkey's special forces. And those are the news abroad. Meanwhile, later on, I'll be bringing you the latest in sports. Meanwhile, back to you, Kuya. Maraming salamat, Rina. Papasok lamang po na balita, naglabas ngayong umaga ang Estados Unidos ng travel warning sa Mindanao, partikular na sa Sulu. Pinapayuhan ng United States ang kanilang mga mamamayan na iwasan ang pagbiyahe sa naturang lugar dahil umano sa patuloy na banta ng terorismo, insurgent activities at kidnapping. Lahat ng US government personnel ay kinakailangan naman muna na kumuha ng special authorization mula sa embassy security officials bago makabiyahe patungong Mindanao. Una nang naglabas ng travel warning ang Estados Unidos para sa Mindanao noong April 2016 dahil sa kapareho ding dahilan. Mahigit 60 pulis sa Bulacan ang tumanggap ng mga munting regalo mula sa UNTV News and Rescue. Ito ay bahagi ng pagpapakita ng suporta na himpilan sa mga kawani ng pambansang pulisya. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Maagang inihanda ng Bulacan UNTV News and Rescue Team ang mga munting regalong handog ng himpilan para sa mga Bulakenyong pulis. Kabilang narito ang 60 kaldero, 15 kawali at ilang appliances. Nasa presa naman si Bulacan Police Director Senior Superintendent Romeo Karamat sa pagpunta ng grupo sa Camp Alejo sa bayan ng Malolos, bit-bit ang mga regalo. Anya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong isang TV network na talagang sumusuporta sa PNP. Talagang hindi ko talaga inaasahan na yung UNTV ay magbibigay pa ng regalo sa ating mga kapulisan. At it's the first time na itong network ng UNTV o ito lang ang network na talagang sinusuportahan talaga, hindi lang po sa babalita ng talagang totoong nangyari, sinusumusuporta pa rin sa lahat ng mga aktibidad ng mga kapulisan natin. Lubos rin ang tuwa ng mga pulis na tumanggap ng mga kitchenware at appliances tulad ng electric fan, gas stove, flat iron at electric kettle. Umabot sa mahigit 60 pulis sa Bulacan ang nabigyan ng munting regalo. Samantala, pagdating naman sa tapat na pagbabalita at pagtulong sa kapwa ng UNTV. Sila po yung kapartner namin dito sa laban namin sa lalong-lalo na sa pagsugpo ng illegal na droga.
para ipalabas ang katotohanan. At ito ay pabor sa amin dahil para mawala yung isip ng mga tao na sinasabi nilang mga senaryo lang yung mga operations namin. At least yung UNTV nandyan para talagang ipakita, masaksiyan ng mga tao na talagang legal yung mga operations namin. Dito sa SOCO ng Bulacan, kami PNP Crime Laboratory ng Bulacan, tungkol dito po sa media na pakikitungo, kumbaga sa other network, ang pinakamalapit sa atin dito sa Crime Labs UNTV. Dahil sabi ko nga, ibinalwit ko lahat ng mga media na malapit dito sa opisina, UNTV ang very close, malapit sa loob, saka mababait, na hindi magugulo sa crime scene, na may respeto, madaling kausapin. At napapasalamat kami at naging kaibigan namin sila. At tuwing may respondent, hindi kami naboboring at may mga kakwentuhan kami. Sa UNTV, ang masasabi ko lang hindi kami nahirapan na magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan dito sa Malolos. Lagi silang updated at lagi silang nakatuon ba, nakaagapay namin sa lahat ng balita na nangyayari dito sa Malolos. Pati dun sa pagiging rescue, sa mga insidente na ganap dito, sa daan, sa mga nasunugan, sa mga sakuna na nangyari dito, trahedya nangyari dito sa Malolos, lagi silang kaagap. Wala na ho kaming isa pang masasabi kundi maraming salamat po. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Kuya, isang mabilis lang. Gusto kong pasalamatan si Nestor Torres dahil inasistihan nila tayo mabuti nung pumunta tayo sa Bulacan kahapon sa Bawalang Pikon. Maraming salamat. At para pa po sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website ang untvweb.com. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong araw na Miyerkules, December 21, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.